may I call on the President of LRT2, to the Tricycle Operators and Drivers Association as well. Hello po. Magandang umaga po, Mr. Chair, at sa mga member po ng komitiba na ito. Ako po si Eduardo C. Castillejos, presidente ng LRT Tutoda na naka-terminal po sa may J. Figueras Corner, Legarda Street po, 4th District ng Manila. Pakiulit po, kayo po yung... Ako po si Eduardo Castillejos, presidente po ng LRT Tutoda na matatagpuan sa Barangay 416, Zone 42 ng District 4 ng Manila. Okay. May copy ba kayo nung ordinansa? Actually, Chairman, nung nakaraan po kasi, may ordinance number na po ako, hindi lang po napirmahan. Kaya pinapile pa lang po uli ngayon. Meron pong... Just for the information of everybody, yung mga basic papers po nito, hindi namin kayo na-furnish. Baka pwede rin bigyan nyo kami. Kasi tayo ay... meron kasi dati chairman ng transportation. So tayo po ay kinokontinue lamang natin itong ating committee hearing para wala tayo nabibinbin ng mga papers. So yung mga basic papers po nito, wala sa akin. So para sa kaalaman ng lahat. So ngayon po, since ito naman po ay nasa records po natin, so I only have the copy of the ordinance na propose po ninyo. Pero yung mga basic papers po, wala po akong hawak. So baka pwede kaya ako nagpa-committee hearing po ngayon. Para sa lahat na to, na bigyan nyo rin ako ng copy dahil tayo na yung bago gagawa ng report para sa kagustuhan nyo pong mapasa tong ordinansa na to. Kung ano po yung nabigyan nyo po sa previous chairman po ng transportation, baka pwedeng bigyan nyo na rin ako ngayon ng CP. If I can request the representative from LR2 Toda Association, kung meron kayong mga basic papers regarding this, baka pwedeng i-furnish nyo po ang committee ngayon. Wala po akong dala ngayon, Mr. Che. Kahit sa wala kayong dala? Ito po yung sa SEC ko lang po dadala namin, Mr. Chairman. Ano po yung nasubmit nyo ng nakaraan dun sa inyong... Ito po nagkaroon ng previous committee hearing, di ba? Wala pa po, sir. Hindi po. Bali nung panahon po ni Mayor Isko, na-ordinansa na po, hindi lang po na-pirma. Tapos sabi po ni Mayor, i-file po na lang doon. Bali nung 2022, research na po kami Toda ko Ito sige. Bali, Mr. Chair, yung Toda ko po, 2022 nung mapukpukan sa panahon ni Mayor Isko. Kaso po, hindi napirmahan. Kaya po sabi ni Mayor, lahat po ng mga ordinansang hindi napirmahan, i-file na lang po ulit para siya na pipirma. So, sa ngayon po, wala kayong... Ano yung original ordinance po natin ngayon? Na tayo po ay nag-ooperate sa LRT2 Toda. Pero wala kayong ordinance sa hawak? Po, Mr. Chair. Ilan yung members po natin, sir, sa LRT2 Toda? Ang bali 30 po, ang active ngayon po 25. On what
authority po na ginagamit nyo po para makapag-operate po dun sa area? Bali po, kumukuha po kami ng mayor's permit sa City Hall at nagpaalam po kami sa chairman namin. Anong year po yung mayor's permit nyo, sir? Active po, ma'am. Sir. Hanggang ngayon po. Kailan ho nag-start yung mayor's permit nyo, sir? Bali, kumuha po ako noon November 14, 2023. Bali, mag-expired po ngayon November 14, 2024. Further amending Section 2A of So meron na ho kasi kayo, sir, ditong ordinance number 7755 before. So, ibig sabihin nun nitong draft ordinance po na isinusulong po natin, kayo po ay nagpapa-amend lamang. Bali po, nagpapa-amend kami para magkaroon ng ordinansa uli na bago. Kasi po yung dati kong ordinance hindi po napirmahan eh. So, kung di napirmahan ho yun, hindi ho siya approve. Apo. So, wala ho tayong i-amend kung hindi ho na-approve yung original. Kaya nga po, bali nag-re-apply po uli kami ng bago ngayon. Section 2 eh. Ordinance Iba naman po yung RMC para kaya ina-amend itong mga to para maipasok sila doon sa original. Okay. Anyway, kasi dapat ho ang nagpapaliwanag ho nito yung author po natin eh. So wala ho siya. So kayo na lang ho, hingi na lang ho namin yung inyo pong kagustuhan. 30 ho ang members po natin ngayon. So ilang taon na ho tayo nag-ooperate po doon sa area? Bali po nag-umpisa kami dyan Padjak, 2004, tapos naging kuliglig po kami din, ito po, Toda. Toda na po. Apo. So ngayon po, doon po sa ilang years po? Ilang years? 20 years. 20 years. Okay. So sa 20 years po niyan, sir, meron na ho ba tayong mga kaukulang binayaran na fees sa ating lungsod? Para Opo, naman ano ho yung mga binabayaran po natin Bali every year? yearly po, kumukuha po kami ng mayor's permit, individual po. Yung 30 po na yan na members natin, sir, lahat po yan ay merong... Okay. Sir, titignan ko lang ho to. Wala ho ba tayong representative from MTRO? MU ma'am, sir. Yes, ma'am. Yung record po natin, ma'am, ng LRT 2 TODA, ilan po yung members po nyo dyan? 25 po. Ang latest po na nagpapapermit po sa akin. Pero ilan po yung members daw nila 30? Ang RMC po nila is 50, pero ang kumukuha lang po is 25. So, sir, nabigyan ho pala kayo ng 50 na RMC but 25 lang ho yung nagbabayad. Bali po ang talagang bilang po namin is 30. Kaya lang i-reserve lang po namin 20. Tapos yung active pong kumukuha. Kasi po yung 5 ko, nasa Grab, Construction, tsaka Food Panda po. Ito ho kasi yung problema ho natin ngayon. Marami ho tayong mga RMC na binibigay tapos hindi ho nagagamit. Tapos yung iba naman ho TODA, nagre-request ng extra RMC. Pero ilan lang ho, ma'am, yung nabibigay sa kanila. Siguro kailangan gawin na ho natin sa MTRO na ayusin ho itong mga RMC ho natin para hindi naman ho masyado na-violate. Di ho ba? Kung talagang 30 ho ang nandoon, di 30 ho yung ibigay natin. Kasi kung yung 50, based sa batas ho natin, yung 50 po, aprobahan ho natin,
ibig sabihin ho nun, yung 20 nasaan? So, mahihirapan ho tayong idepensa ho yun. Di ho ba? Kaya nga ho, hindi pwede ho, ma'am, yung may naka-reserve. Di ho ba? Madali lang naman ho magpa-amend ng RMC. Magdadagdag ho tayo. Pero nakikita ho natin kasi dito, ayaw natin ho na masyadong naabuso. Hindi ko ho sinasabi yung toda po ninyo. Kasi marami ho kami mga previous committee hearing, sobra hong naabuso. Ang binigay ho namin, 200 RMC, pero ho ang nandun ho na nakapila ho ay 1,000. Katulad ho nun sa District 5, may ganun hong mga insidente. So baka pwede ho, Ma'am Lani. Tama? So, ilan ho ang pumasok ho sa atin dito? Kailan ho sila nag-start? Ito po ay 2023, November 14. Yes po. So, City of Manila, Office of the City Treasurer, Ma'am. Ma'am Jazz, meron ho ba tayong mga listahan ng LRT 2 TODA kung magkano po yung kanilang pumasok sa kanila? Ang sabi ho ng MTRO ay 25 ho ang record ho na May pinasok. master list po dyan ng 2023 hanggang 2024 po. Saan, ma'am? Nandyan Ito. po sa papel po. Pwede makita. Andito, hawak ko. Ito po ang latest. Yung isa. 25 po sila kasi sinulat ko lang po yung isa. Then meron pa po silang nakakita. Sir, sa 25 na po ito ngayon na active, ilan po rito yung mga operator? Ilan ho yung operator at ilan ho yung lehitimong mga membro? Bali, ang operator po dyan is 23. 20. Driver operator na po halos kasi kami lahat eh. Is tigi isang unit So na bawat po. isang operator, isang hawak, Apa, isang unit po. isang unit. Bali, lumalabas po kasi kami driver operator na po kami. Okay, yun ho maganda kasi driver operator. Doon ho sa iba, isang operator hawak 5 driver. So yun din ho ang ayusin ho natin, ma'am. Sana. So, just for the record, 25 ho ang binayaran nyo. 25 yung operator, 25 din yung driver. Apa. Okay. So, for the meantime, ma'am, yung 50 RMC po natin, i-check po muna natin. Kasi, na-check nyo na ho ba yung LRT 2 TODA? Na-check nyo na ho, napuntahan nyo na ho. Opo. Halos every week po ako dumadaan po sa kanila. So, kayo po nagpapa-amend ho kayo na madagdagan to? Sila? Driver po ay... Hindi, kasi dito po sa ordinansa ho natin, by including therein its route, measure capacity. So ano ho ang ating, by including therein the loading and unloading areas of LRT 2 TODA, and Section 2, by including therein its route, measure capacity. So, kung may RMC na ho kayo, doon na lang ho tayo sa loading and unloading. Okay. Committee on Transportation is resumed. So, ngayon po, since wala naman po yung atin hong author at alam ko naman ho yung idea na gusto nyo hong iparating, gusto nyo ang City Council magpasa ho ng ordinansa para ho sa loading and unloading. So noted po yan. Pangalawa ho, dito ho kasi, kapag papasa ho tayo na ordinansa loading and unloading, kailangan ho meron ho tayong RMC, route measure capacity na i-approve po. Since usual ho before, nag-approve ho kami ng 50, pero ngayon po, I would like to suggest my colleagues, dito ho sa mga members po ng committee, ito lang naman ho yung pinasa nyo hong membro, 25.
So mag-stick ho tayo dito sa 25 muna yung initial na aprobahan ho ng City Council. Pending po na yung atin hong konsehala, si Konsehala Lady Quintos, siya ho ay next time ay pupunta ho dito. For the meantime ho, hindi ko ho muna ito masasubmit for approval sa City Council. Pero noted po, ito pong sinusulong po ninyo. Partially po, kami po, napag-usapan ho namin, okay na ho yung loading and unloading nyo. At yung 25 po, tutulungan ho ng City Council kayo na ma-approve. Kung meron ho madadagdagan ng mga miyembro, sabihin nyo lang, napakadali lang ho magpa-approve sa City Council, wala hong problema. Kung meron hong gusto na, meron ho palang nadagdag dyan sa LRT2 TODA, okay, so sabihin nyo lang at madali lang ho mag-amend ang City Council. Ito naman ho ay para ho sa kabuhayan ng atin ho mga maliliit na mga TODA drivers. At huwag ho kayong mag-alala kung meron ho mga nanghihingi ho sa inyo dyan na may bayad ho, wala hong bayad ho magpa-approve. Dahil ho kahit piso ho hindi ho maniningil ang City Council. Dahil naniniwala kami na ito ho ay para ho sa kabutihan ho ng bawat isang driver po natin sa TODA. Okay, kung may maniningil ho sa inyo, isumbong nyo ho sa amin, sa mga members ng Committee on Transportation, dahil yan ho ang kaayaw-ayaw ho ni Mayora na ang atin ho mga may hirap po na mga Manilenyo ay pinahihirapan pa. Okay? So pero meron ho tayo, para sa kaalaman ho na lahat, meron naman ho tayong, lalo na ho iniiwasan ho natin yung mga kolorum. Marami hong hindi registered, ma'am. Ito siguro, since sila ho ay bago pa lamang, yung mga gusto ho, kasi akala nila napakahirap ho magpa-register. Madali lang ho yan, sulat lang ho kayo. Address po kay Mayora, address po sa Chairman ng Transportation, at sa City Council, at kay Vice Mayor, aksyonan ho natin kaagad dito. Okay, so far po dapat ito po approve na, kaya lang wala ho talaga yung atin hong author. So baka lang ho busy. Pero magmamanifest na lang ho siya na ito po ay sana ipasaw sa City Council. Anyway, so ayun lamang. Meron pa ho ba kayong gustong idagdag? Wala na po, Mr. Chair. So, Committee on Transportation is now resumed. Councilor Rod Lacsamana. Mr. Chair, I just like to make a simple manifestation, Mr. Chair, if I may. Please state your manifestation. Yeah, it seems that we have so many items to tackle on the Committee on Transportation at the moment. I think I can read around 10 items to be tackled on the Committee on Transportation. May I kindly request, Your Honor, that with your indulgence, I think we are now going to item number 3. But before we proceed, Your Honor, it seems that all the speakers for the said draft ordinance that I filed, which is under number 10, is already around. May I kindly request, Your Honor, to tackle my draft ordinance, since in consideration that I can see, I can observe right at the moment that all the principal authors of items to be tackled, they are not around, and I'm the only person around at the moment, Your Honor. So may I kindly please, with your indulgence, tackle number 10 before anything else, Your Honor. Thank you. As per manifestation of Councilor Rod Lacsamana, okay lang ho ba sa ating mga membro to proceed with item number 10? Okay, so we will proceed to item number 9. So item number 3, authored by Honorable J.B. Hison. He's not around, so we will defer this. Item number 3. And for item number 4, authored by... So we'll...
Yeah. So, since there's a manifestation and request from Honorable Ninong Rod Laksamana, pero yung mga authors po kasi ng ordinansa wala ho rito. Pero mamaya ho, katulad ng ginawa ho natin sa LR22 TODA, hihingan na ho namin kayo ng inyong opinion at kagustuhan para malaman ho namin ang saloobin ho ng inyong TODA. So, since item number 4 is just a letter from Ms. Anneli R. Lontok, CSO1, concurrent under Secretary for Road Transport. I think she's not also around. Is she here? So, wala po. So, again, item number 5, draft ordinance number 8722, principal authored by Honorable Fajardo. The principal author is not also around, so we'll move to item number 6. Item number 6, a letter of Attorney Marlon Lacson regarding to the attached Ordinance 8939, an ordinance further amending Ordinance number 8092 or the Traffic Management Code. So, wala po muna si Secretary Lacson. So item number 7. If I may, I would like to request the manifestation made by Councilor Ninon Rod Laksamana, if we can proceed first with item number 6. Okay? Since the representative of the Secretary to the Mayor is here, may we call on first, may we tackle first item number 6. Okay, so let's proceed to item number 6, a letter of Attorney Marlon M. Lacson, Secretary to the Mayor regarding the attached ordinance number 8939, entitled An Ordinance Further Amending Ordinance number 8092 or the Traffic Management Code of the City of Manila by adding thereto list of designated parking spaces in the city. As per basic papers, reference number CC-12-455. Ma'am? Attorney, may we call on Attorney Jeremiah Crisia Batalier, Office of the Secretary to the Mayor. Good morning po to everyone. Ma'am, can you please enlighten us about this letter from the Office of Secretary to the Mayor, Attorney Marlon Lacson? Sir, actually for clarification lang po, we endorsed this ordinance for the signature of Mayora na po. The authors are Konsehal Fajardo, Zarcal, and Konsehal Isip. So in our end lang po, we only endorsed it for signature. And it has also already been signed by the Secretary po. Sino po nag-draft ng ordinance, ma'am? According po sa documents namin, ang principal authors po ay si Consi Jesus Fajardo, Consi Timothy Zarcal, and Consi Ernesto Isip. Sila po. Sa amin po, dumaan lang po siya. We asked for a review from the City Legal Office. At City Legal Office po, no objection, and we forwarded it already to the Office of the Mayor na po. The letter indicated here po is only our endorsement. For signature na po, ma'am? Yes po. So, approved na yan tingin ko. No? So, mga kailan no kaya masasign? So, who will do the follow-up po? Kayo na po? Kami na po. Sige Kayo po. na po. Apo. Okay. April po. From what I know po, April pa po namin siya na endorse. So we'll follow up na lang po. Sige po. So, yun po. So, I think this is already being done by the Office of Secretary to the Mayor. So, probably give an update na lang po itong committee na to kung ano pong status ng letter. So we'll not tackle this anymore. Yes, Kasi ito po yung mga previous items na natenga sa previous committee. So hindi ko alam kung ano na ho yung na-tackle at di ko na alam kung ano.
So, at least nakakatuwa naman ho. This is basically on anong issue, anong topic po yung ordinance na iniaahin po ng mga previous For additional parking spaces po ito. Additional parking spaces. What do you mean po additional parking spaces, ma'am? Yung ordinance po, basically, nag-provide ng additional parking spaces sa, I'm not sure lang po sa area, pero it also provides for additional form of revenue. Yun pong. Additional parking spaces for coming from who made the request? Barangay o a certain establishment made a request? So paano ho kaya naging ordinansa to, ma'am? Sorry po sir, hindi po kami aware sa Office of the Secretary to the Mayor with regard to the drafting. Can I request for a 1-minute request? And gentlemen, I have just talked with the Secretary to the Mayor, Attorney Marlon Lacson, and he has informed me that the item number 7 be withdrawn already because this was discussed during the latter years of 2022, and there were so many complaints about this said proposed ordinance that this was not pushed through at all during that time. And for the committee's reference, the Secretary is now asking the committee that this request from the Honorable Secretary be withdrawn today. That is all, Your Honor. Noted. Okay, so since there's a manifestation made by our Vice Chairman for Committee on Transportation to defer this for further study of this committee, so for the meantime, item number 6 is deferred. So